Kung may isang Pilipinang artista na palaging nasa trending, hindi dahil sa pelikula, hindi dahil sa teleserye, kundi dahil sa kanyang katapatan at lakas ng loob na sabihin ang katotohanan, isa lang ang pangalan na lalabas sa isip mo. Ellen Adarna, ang babae na hindi kailanman natakot magsalita. Ang babae na palaging may sasabihin kahit hindi mo gusto ang maririnig. Pero narito ang bagay na hindi alam ng karamihan. Hindi siya nawala sa showbiz dahil wala na siyang trabaho. Hindi siya nawala dahil hindi na siya sikat. Dahil ang tunay na dahilan kung bakit si Ellen Adarna ay lumayo sa spotlight ay mas komplikado, mas masakit, at mas inspiring kaysa sa inaakala ng lahat. At ngayon, sasabihin ko sa iyo ang buong kwento, mula sa simula hanggang sa kung nasaan na siya ngayon. Ang buong pangalan niya ay Ellen Miriam Go Adarna. Ipinanganak siya noong Abril 1988 sa Cebu. Actress, model, isa sa mga pinakasikat na television at social media personalities sa Pilipinas. Pero bago pa man siya pumasok sa mundo ng acting, ang pangalan niya ay nakakabit na sa isang kilala at mayamang pamilya sa Visayas, ang pamilyang Adarna. Pero hindi ito ang karaniwang kwento ng isang batang lumaki sa kayamanan at naging artista. Dahil ang kwento ni Ellen Adarna ay mas malalim kaysa sa inaakala ng lahat. Ang pamilya ng Adarna ay nagmamay-ari ng malalaking negosyo sa real estate, mga condominium, resort. At ang sikat na Queensland, isang malaking motel chain na may mga sangay sa Cebu, Davao, Cagayan de Oro at Metro Manila. Bukod doon, ang pamilya niya ay nagmamay-ari din ng sikat na Temple of Lea sa Busay, Cebu City, na itinayo ng kanyang lolo bilang pagpaparangal sa kanyang yumaong asawa na si Lea Albino Adarna. At narito ang isang bagay na hindi mo pa naririnig tungkol sa Temple of Lea na ibinunyag mismo ni Ellen sa isang interview. Sa isang episode ng sikat na digital show na One-on-One na pinamumunuan ng host na si Melay Cantiveros Francisco, si Ellen Adarna ay nagbahagi ng isang nakakagulat na detalye tungkol sa Temple of Lea, ang majestic na istruktura na tinatawag na Taj Mahal ng Cebu. Ayon kay Ellen, ang Temple of Lea ay hindi orihinal na itinayo para maging tourist attraction. Hindi ito para sa mga turista, hindi ito para sa mga litratista, hindi ito para sa Instagram. Ayon sa kanya, ang kanyang lola na si Lea Albino Adarna ay isang mahilig mag-ipon ng mga gamit, o sa English, isang hoarder. Nagkolekta siya ng napakaraming personal na gamit, furniture, at antique memorabilia sa kanilang mga dating tahanan. At dahil sa dami ng mga bagay na ito, at dahil sa mahigpit na utos ng lola na huwag itapon ng kahit ano pagkatapos niyang mamatay, ang kanyang lolo ay nagdesisyon na magtayo ng malaking templo bilang isang malaking bodega para sa lahat ng mga koleksyon ng kanyang asawa. Nangyari lang na dahil sa magandang arkitektura nito at dahil sa lokasyon nito sa bundok, nagsimulang pumunta ang mga tao at naging opisyal na tourist landmark ng Cebu ang Temple of Lea, isang bodega na naging isa sa mga pinakasikat na tourist spot sa Visayas. Ngayon, bumalik tayo sa kwento ni Ellen. Noong siya ay nasa ika-4 na baitang pa lang, sinimulan na siyang sanayin ng kanyang ama na magtrabaho sa kanilang mga hotel bilang housekeeper at secretary tuwing bakasyon para may sariling pera siya. Para sa kanyang formal na edukasyon, nag-aral siya sa St. Teresa's College of Cebu, isang pribadong Catholic school para sa mga babae, mula elementary hanggang secondary. Kumuha siya ng business administration sa parehong paaralan. Pero nagdesisyon siyang mag-drop out sa ikalawang taon ng kolehiyo para sumunod sa ibang landas. Ang landas na iyon ay hindi ang pamamahala ng negosyo ng pamilya. Sa edad na 18, nagdesisyon si Ellen na umalis sa Cebu at lumipat sa Manila para maging malaya at para talikuran ang tadhana ng pamamahala ng negosyo ng pamilya. At sa Manila, nagsimula ang isang bagong kabanata ng kanyang buhay. Noong 2005, nanalo siya sa Candy Titin Model Search at na-feature siya muli noong 2006. Ang kanyang tagumpay sa model search ay nagbukas ng pinto para sa mga cover ng Candy Magazine.
At dahil sa kanyang likas na kagandahan at lakas ng personalidad, mabilis siyang naging internet celebrity sa mga lumang social media platforms tulad ng Friendster. Noong 2010, opisyal na siyang pumasok sa mundo ng showbiz nang maging bahagi siya ng GMA Artist Center sa ilalim ng GMA Network. Naging regular member siya ng sikat na gag show na Bubble Gang. Noong 2013, lumipat siya sa ABS-CBN Star Magic, kung saan lalo pang lumago ang kanyang karera bilang seryosong aktres at kilalang gravure model. Na-feature siya sa mga cover ng mga sikat na magazine tulad ng FHM Philippines, Square, Uno, Preview at Women's Health. Sa telebisyon, namumukod-tangi ang kanyang mga papel sa mga teleserye tulad ng Moon of Desire noong 2014, Passion d'Amour noong 2015, at The Greatest Love noong 2016. Pero sa lahat ng panahon na siya ay nasa public eye, si Ellen Adarna ay palaging nauugnay sa mga viral na paksa dahil sa kanyang katapatan at walang takot na pagpapahayag ng kanyang mga opinyon. At ang isa sa mga pinakamalaking kontrobersya na kanyang kinasangkutan ay naganap noong Mayo 2018. Nag-post siya ng video ng isang 7 taong gulang na menor de edad na si Elila Santos sa isang ramen restaurant sa Makati at inakusahan niya ang bata sa kanyang Instagram stories ng lihim na pagkuha ng video sa kanya. Ang kampo ng menor de edad at ang kanyang ina na si Myra Santos ay tumugon at nagpaliwanag na ang video ng bata ay para lang sa interior ng restaurant at pagkain. Ang issue ay lumala at naging banta ng legal na aksyon at cyber libel laban kay Adarna pagkatapos niyang tumanggi sa kahilingan para sa pampublikong paghingi ng tawad. Ngayon, pag-usapan natin ang personal na buhay ni Ellen na naging isa sa mga pinakamalaking paksa ng usapan sa buong bansa. Noong 2017, naging mainit na paksa ang kanyang relasyon sa award-winning aktor na si John Lloyd Cruz. Ang kanilang relasyon ay nagdulot sa dalawa na pansamantalang umalis sa mundo ng showbiz para mamuhay ng pribadong buhay. Noong Hunyo 27, 2018, si Ellen Adarna ay nanganak ng kanilang anak na si Elias Modesto Cruz. Pero ang kanilang relasyon ay nagtapos noong Agosto 2019. Bago pa man mag-1 taon ang kanilang anak. Masakit. Pero kahit sa kabila ng paghihiwalay, ang dalawa ay nagkasundo sa isang maayos na co-parenting setup para sa kapakanan ng kanilang anak. At ang co-parenting setup na yon ay naging isa sa mga pinaka-admired na bagay tungkol kay Ellen at John Lloyd. Dahil kahit hiwalay na sila, patuloy silang nagtatrabaho para sa kapakanan ni Elias. At bilang patunay nito, noong Hunyo 13, 2026, si Ellen Adarna at John Lloyd Cruz ay magkasamang dumalo sa piano recital ni Elias. Magkasama, para sa kanilang anak. Walang drama, walang tensyon. Pagkatapos ng kanyang relasyon kay John Lloyd, si Ellen Adarna ay muli na namang naging balita nang lumago ang kanyang romansa sa aktor na si Derek Ramsey noong unang bahagi ng 2021. Nagpakasal sila noong Nobyembre 2021 sa isang maringgal na seremonya sa Baghak, Bataan. Noong Oktubre 2024, pinagpala sila ng isang anak na babae na pinangalanang Liana del Lily Ramsey. Pero ang kanilang kasal ay nagtapos sa isang kontrobersyal na paraan noong Nobyembre 2025. Ang paglalabas ni Adarna ng mga screenshot at audio recordings sa kanyang Instagram account na nagpapakita ng umano'y kataksilan ni Ramsey ay naging viral sa buong bansa. Ilang araw pagkatapos na maging opisyal ang kanilang relasyon noong 2021, sinabi ni Adarna na naranasan niya ang matinding gaslighting sa loob ng ilang taon dahil ginawa siyang mukhang selosa at baliw. Pero ang paglabas ng ebidensya mula sa isang whistleblower ay nagbigay sa kanya ng kapayapaan ng isip at katarungan. At hindi lang doon huminto si Ellen. Noong Pebrero 2026, pinuna niya ang talk show host na si Chris Fermin pagkatapos nitong tawagin si Derek Ramsey na isang good provider. Ibinunyag ni Adarna na kahit humingi siya ng child support para sa kanilang anak na si Lily,
Si Ramsey ay nagpadala lang ng isang credit card na may limitasyon na 100,000 o 50,000 pesos, na halos kalahati lang ng aktwal na pangangailangan ng bata. At ipinaliwanag pa niya ang pagkakaiba ng sitwasyon ng kanyang dalawang anak pagdating sa child support. Para kay Elias, ang anak niya kay John Lloyd, humingi siya ng mas mababang halaga dahil ang lahat ng gastos sa bahay, kuryente, driver at yaya ay sakop ng kumpanya ng pamilya niya sa Cebu. Humingi lang siya kay Cruz ng 10,000 pesos para sa groceries. Pero ang aktor ay kusang loob na dinobleng ang halaga para matiyak ang kapakanan ng bata. Pinuri niya si John Lloyd Cruz bilang isang napakatapat at responsableng ama na kahit noong pandemic ay nag-charter pa ng private plane para lang makasama ang kanyang anak, na kabaligtaran ng kakulangan ng inisyatibo ni Ramsey. Noong Nobyembre 2025 din, si Ellen Adarna ay naging tampok sa social media nang bukas niyang pinuna ang kanyang mga kaibigan at kakilala sa Cebu na may kaugnayan sa mga korap na politiko at kontratista. Kasunod ng pinsalang dulot ng Bagyong Tino na kumitil ng buhay ng maraming sanggol sa bansa, nag-post siya ng matapang na tanong tungkol sa kung bakit maraming tao ang patuloy na bumubulag sa katiwalian dahil lang ang sangkot ay isang kaibigan o kamag-anak. At noong Hunyo 2026, isang magandang balita ang lumabas tungkol sa kanyang personal na buhay. Ang buong pamilya, si Ellen, si John Lloyd, at ang kanilang anak na si Elias, ay pumunta sa Boracay para ipagdiwang ang malapit na kaarawan ng bata at ang naging sentro ng pagtataka at pagpupuri ng mga netizens. Ang magandang relasyon ni Ellen Adarna at ang kasalukuyang girlfriend ni John Lloyd na si Isabel Santos. Nag-post si Ellen ng mga larawan at video sa kanyang Instagram stories kung saan makikita silang magkasamang nagpaddle sa dagat, naglalaro kasama ang mga bata at nag-i-enjoy ng isang masayang boat party. Bukas na tinawag ni Ellen si Isabel Santos na pinakamahusay na stepmom para kay Elias at nagpahayag ng malalim na pasasalamat at pagmamahal sa kanya. At pagdating sa kanyang karera, noong Abril 26, ang GMA Network Senior Vice President na si Annette Gozon Valdez ay nag-post ng larawan kasama si Ellen Adarna, John Lloyd Cruz at Sparkle Senior Talent Manager na si Tracy Garcia. Ang pagpupulong na ito ay nagdulot ng malaking excitement sa mga fans na nagsasabing maaaring may bagong proyekto na magdadala muli sa dating mga lovers sa telebisyon at pelikula. Kahit hindi pa inilalabas ng network ang anumang opisyal na detalye, ang galaw na ito ay nagpapatunay na kahit pansamantalang nakatuon si Ellen sa pagiging ina, ang kanyang pinto sa showbiz ay bukas pa rin dahil iyon ang pagkatao ni Ellen Adarna. Hindi siya titigil, hindi siya mananahimik, hindi siya mawawala. Maaaring lumayo siya sandali, pero palagi siyang bumabalik, mas malakas, mas matapang, mas siya. Kaya sa susunod na marinig mo ang pangalang Ellen Adarna, huwag mo lang siyang alalahanin bilang isang kontrobersyal na artista. Alalahanin mo ang batang lumaki sa isang mayamang pamilya sa Cebu, na pinili ang kalayaan kaysa sa komportabling buhay, na naranasan ang pagmamahal at pagkabigo, na naranasan ang gaslighting at kataksilan, na nagsalita ng buong tapang kahit hindi siya pinaniwalaan, at nanatiling nakatayo. Iyon ang tunay na kwento ni Ellen Adarna. Hindi siya nawala sa showbiz. Pumili lang siya kung kailan at paano siya lalabas. Ano ang nararamdaman mo sa kwento ni Ellen Adarna? Team Ellen ka ba o hindi? I-comment mo sa baba. At huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kang updated sa aming mga kwento. Salamat sa panood.